So yun, magandang hapon. Time is check natin ngayon alas 12 na ng hapon. So malapit na mag alas 3. Nandito kami ngayon sa sakahan kung saan pinakita kasi inyo kahapon. So ito, madamo pa ang kapal pa ng damo dito kahapon. So ngayon ito na yung kinalabasan sa trabaho namin ni Uncle Iking. Kasi nagpapasahod kasi ako ng tao kahapon. Isang tao para katulong kong magtabas ng damo. So yun, ito na yung ganito nakalinis yung ating gagawing garden. So yung nandito na naararo na, ito yung pagtatanim nila diyan ng kalabasa nila. So yun, so habang nag antay pa lang tayo na humaba yung seedlings natin sa sa kalabasa. So ito muna yung ayun na sinisis. Nag-umpisang magtanim sinisis ng okra. Okra yung una nang tinatanim. Yun. So ang ako naman, ang gagawin ko nito habang sinisis ay nagtatanim na ng okra, itong mga ganito, yun, ito yung trabaho ko para malinis talaga yung ating garden. Tinapon ko dun para doon ko na lang sunugin yung mga damo. Yun. Kasi pag nasunog na yun, then ako magtatanim ng talong. Mabuti kasi yung talong kasi pag tumubo na yun, matigas yung yung kanyang puno. Kaya hindi yun basta-basta malalanta pag naabutan ng baha. Kaya yung mga lalambot na mga gulay, para hindi maabot ng baha, dito natin sa ganito. Kasi naging kasi ito parang hagdan-hagdang palayan tong nangyari dito sa aming gagawing garden. So yun. Hanggang doon to sa na yun. Abot tayo doon sa paggagawin nating garden. Magandang hapon ulit. Babalik si Kulit. So yung mga kakulit, sobrang sipag namin ng misis ko. Nakalimutan na namin magpatuloy sa video kanina kasi hindi na namin na-videohan itong pag-umpisa namin sa kanina. Nagtanim kami ng sitaw. Ito na yung sitaw. Itong portion na to. Hanggang dito sa portion na to. Sitaw to lahat pag pupunta doon. So itong portion na to dito, yung nakikita nyo may mga nakatayo. Yun. Yun. Okra. Yung okra doon. So kasunod nito, kasi kinulang yung aking seedlings na sitaw. So ang kasunod nito na lang siguro is pipino, kasi yung pipino lang yung natira nating buto dito. So mag-ano pa tayo, ng pwede na ng pangdagdag natin sa ating so maghanap muna tayo ng pambili natin ng pangdagdag natin sa ating mga kasi maluwag pa yung business natin. So yun, pasensya na po dahil hindi ko na turo sa inyo yung excited kami mag-umpisa kanina. So ito, kung baka magtataka kayo dito bakit may mga ganito, ito yung palatandaan na malalaman natin kung may tanim o wala, para kahit samantala lang din kasi ito habang hindi pa tumubo. Kasi pag hindi pa ito tumubo, tapos kahit tumubo na to pero pag hindi nakikita, mabuti kasi itong may ganito para pag may mga taong dadaan dito makikita na lang may tanim, maiiwasan nila. Kasi pag walang ganito, maapakan yung pinagalagyan natin ng seedlings, so may visible na mababalik. So kaya nilagyan namin ng ganito para maiwasan ng malalaman nila na may tanim dito. So yun, umpisa na tayo. Tapos tuturo ko sa inyo yung tatanim. So ito hindi katulad ng kalabasa to. Hindi katulad ng kalabasa na isi-seedlings. Yung kalabasa din kasi, pwede din naman ganito ang gagawin. Tawagin sa amin direct.
Pero maganda talaga yun sa kalabasa, yung katulad ng ginawa namin na isa-seedlings. Pero ito, kapag dadirect ng mga ganito, pwede lang ito, mga ganito lang. Yun. So, ayun. Tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng ganitong ano. So, ito yung gagawin. Ganito lang. Ito kining akong sundang dito ka na. Padulit. Ipa ko lang, distansya lang. Para makapil, makita ang kapil. Yung ganito lang, oh. So, kailangan hindi siya mababaw, hindi siya malalim. Kahit malalim yung pag ano mo ganito, para talagang pulverize yung kanyang lupa. So, ang dito sa mababaw ka lang gagawa ng butas. So, ang gagawin natin, bawat butas is 3 piraso, 3 buto. Yung ano natin, yun, tatlong piraso bawat puno. Alam niyo ba mga kakulit, hindi pa kami nakapag-ani ni Mrs. ko. Malapit na hinahigit 1,000 na yung ano namin nagastos. Bukod sa ano lang, sa mga seedlings lang, sa mga buto lang. Hindi pa kasama yung sinahurang kong tao kahapon para kasama kong tabas ng damo. Pero sana sigad ng bahala. Sana is papalarin tong ano namin, mga tananim tulad ng kalabasa at saka ito, para hindi naman sasayang yung ating gastos at saka yung pagod natin. Ikaw rin bilis yun lagi daw panglas tulo. Ulang. Bilang. Muna na tag-huwag mo dito, no? Nagpagkaroon ka ng pino. Hindi ka pa natin istis ng pino. Para, kuhan. So yun, pinulang talaga yung ano na yun, mga kulit seedlings namin. Hanggang dito lang. Yun. Kita dito. Ganyan lang. Mas marami pa yung tinakbuhan ng okra natin kasi yun, hanggang dun sa so makikita nyo, ito lang yung natanim namin. So ito kailangan pa talaga itong tamnan, kasi malaking stis na to hanggang dun yun, may stis na yun. So kailangan ko pang mag-ipon din para pambili ko ito. Sorry po, medyo talaga tayo ngayon kasi medyo kaya lang tumigil yung ulan dito. Medyo masama pa yung aking pakiramdam sa ulan kasi kahit umuulan dito nagtatrabaho kami. Yun lang talaga kasi yung paraan natin para mabuti tayo. Kailangan kahapon hindi na ako nakapag-vlog kahapon umulan kasi mababasa yung ating cellphone, malakas yung hangin. Kaya ito yung naging resulta sa headphone ako dahil nasikatan kami ng araw tapos nabasa pa kami ng ulan. Kaya yun yung nangyayari sa yung pinalabasan. Ilang ka percent out on it? Ilang ka minutes? So yun, hanggang dito muna ang ating video mga kakulit. So yun, ilagyan na natin para ito ng yung boundary para
para hanggang dyan lang hindi naabot yung tanim kung may kasi hindi kasi sila papatanim yung magtatanim nito kasi magpapasahod si papatanim ng tao. So kaya ginawa ko, nilagyan ko ng ganito, yun, para hindi makalagpas yung magtatanim ng kalabasa dito. Kasi pag nakalagpas yung kalabasa, tatakpan tong tanim natin kasi yung kalabasa kasi malawak yung gagapangan nun. So kailangan. Kaya nilagyan ko ng space na ganito para hindi talaga makaano yung ano. So yun, hanggang dito muna ang ating video. Maraming salamat sa walang sawang suporta niyo sa aking YouTube channel. Thank you to all subscriber. Maraming salamat sa walang sawang suporta niyo sa aking YouTube. Kahit simpleng video lang po ito. Thank you din po dahil napapansin niyo. So yun, God bless you all.